Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Fam. Isang mapagpalang umaga, kapatid. Ako si Yasmin Adan from CRC Calabanga Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutungayan natin ang Ruth chapter 2 verse 4 to 7 na may pamagat, Boost Learn for Ruth. Ngunit bago tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga ito. Tunay nga na ikaw ang aming Diyos na buhay at tulungan mo kami at ipaintindi mo ang mga salita na nanggagaling sa iyo. Nawa po ay may apply namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat po sa pangalan mo Jesus. Amen. Ruth chapter 2 verse 4-7. While she was there, Boaz arrived from the Bethlehem and greeted the harvester. "The Lord be with you," he said. "The Lord bless you," the harvester replied. Then Boaz asked his foreman, "Who is that woman over there? Who does she belong to?" The foreman replied, "She is the young woman from Moab who came back with Naomi. She asked me this morning if she could gather grain behind the harvester. She has been hard at work ever since. Expect for a few minutes rest in the shelter." Ruth chapter 2 verse 4-7. Si Ruth ay isang dayuhan at balo na pumunta sa bukid upang mamulot ng natitirang uhay para may makakain sila ni Naomi. Sa simpleng gawain na iyon, unti-unting pinapakita ng Diyos ang kanyang plano para sa buhay ni Ruth. May 4 po akong puntos na ibabahagi sa inyo patungkol dito. Unang puntos, si Boaz ay isang taong makadiyos. Sabi po sa verse 4, "Sumayin niyo nawa ang Panginoon." Makikita sa pagbati ni Boaz ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Maayos at may pagpapala ang kanyang pagkikitungo sa kanyang mga manggagawa. Ang tunay na karakter ng isang tao ay nakikita sa paraan ng kanyang pagkikitungo sa iba. Kalawang puntos po, pansin ni Boaz si Ruth. Sa verse 5 po yan. Kanino ang dalagang ito? Napansin ni Boaz si Ruth kahit siya isang dayuhan. Nag-interesado siyang malaman kung sino si Ruth. Minsan, inalalagay tayo ng Diyos sa isang lugar upang mapansin ng taong gagamitin niya sa ating buhay. Ang ikatlong puntos po, ang mabuting karakter ni Ruth ay naging kilala. Verse 6-7 po yan mapibasa. Pinakilala ng lingkod ni Boaz kung sino si Ruth at kung paano niya iniwan ang kanyang bayan upang samahan at alagaan si Naomi. Kilala si Ruth bilang masipag. Siya ay mapagpakumbaba. Siya ay tapat kay Naomi. Ang mabuting karakter ay nagsasabi kahit wala tayo roon upang ipagtanggol ang ating sarili. Ika-4 na puntos po, Diyos ay gumagawa sa likod ng mga pangyayari. Akala ni Ruth ay mamumulot lamang siya sa bukid. Ngunit ang simpleng hakbang na iyon ay bahagi pala ng mas malaking plano ng Diyos. Ang ordinaryong araw ni Ruth ay naging bahagi ng kanyang extraordinaryong testimony. Hindi alam ni Ruth kung ano ang inihahanda ng Diyos. Kahit hindi natin nakikita ang buong plano, maaaring kumikilos na ang Diyos sa likod ng ating mga kalagayan. Sa ating pong konklusyon, nalaman ni Boaz ang tungkol kay Ruth, ngunit bago pa man siya mapasin ni Boaz, kilala na siya ng Diyos at ginagabayan na ng Diyos ang kanyang buhay. Maging tapat tayo sa lugar kung saan tayo inilagay ng Diyos sapagkat maaaring ginagamit niya ang iyong katapatan upang ihanda sa kanyang malaking plano. At patuloy po natin panghumuwakan ang salita ng Diyos sa Jeremiah 20. "For I know the plan I have for you, say the Lord, they are planned for good and not for disaster, to give you the future and a hope." Sa ating pong pagtatapos tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga salita mo na tunay nga na ikaw ang aming Diyos na kakalam ng mga magandang bagay sa aming mga buhay. Patuloy mo nawa kami, Lord, na samahan at gabayan sa mga nais mong ipagawa po sa aming buhay, Panginoon. Patuloy mo kami, Lord, na gamitin at maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito
dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito po sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po.